Ay po mga kapatid ko ay manalangin po sa ating mahal na Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin. Sa gabing ito, sa iyong mga biyaya, pagpapala, sa mga kalakasan, na pag-iingat mo sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay na ibinigay mo sa iyong banal na gawain, sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Purihin ka, mahal na Panginoon, bago lahat. Igawad mga habag, biyaya at kapatawaran sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang pag-aaral namin ng banal na salita sa ganang akin. O Diyos, wala po kung magagawa, sa iyo lamang kami maasa. Ilakip mo nawa, mahal na Panginoon, kapangyarihan, anointing pag-ibig na galing sa iyo sa bawat salita na aking ipapangaral. Ipagkalob mo sa iyong mga anak ang panampalataya, tumimo sa puso't isipan ng bawat isa ang iyong banal na salita sa iyong makapangyarihan. Pangahala, malapansos sa oras na ito, sama-sama namin sinasaway lahat ng gawa ng kaaway. Mga demonyo hadlang sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po mga kapatid. Kayo po ay makabalik po sa inyong mga upuan. At tayo po ay magpapatuloy po sa ating banal na gawain. At darako tayo mga minamahal sa ating pong pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago po mga kapatid, tayo magsimula, aking pong pinapabot mo na ang aking pagpupuri, pagwalhati, pagdakila, pagsamba. At taos pusong pagpapasalamat sa banal, dakila, at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. And we give our double honor and respect to our beloved parents in the Lord. At sa patuloy po nating pag-aalala sa lahat po ng mabuting turo at aral ng ating beloved Evangelist Pastor Rudisad Almeda. Sa ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeda, greetings po, pagbati, paggalang sa lahat po ng mga beloved Almeda family, especially po sa mga beloved children, beloved grandchildren po ng ating beloved parents in the Lord, at sa lahat po ng aking mga kapwa kamanggagawa, sa lahat ng aking mga kapwa mangaral, sa mga sa ating pong beloved preacher na tagapangasiwa po ng ating gawain dito po sa Dako ng Pampanga, at sa inyo po na aking minamahal at iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At mga kapatid, God bless you po. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong gawain. Kaya hindi po pakibasa po ang ating mga verses na ating pong pag-aaralan. Dito po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4. At pakisunod na rin po ang Ephesians chapter 6 verses 8 up to 10 sa Tagalog, 8, 10 up to 18 sa Tagalog na po. Amen. Praise God. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 10, versikulo 4 na sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po, beloved preacher. Dito po sa mga taga-Epeso, kabanatang 6, at ang mga talata 10 hanggang 18. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 13. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay.
14. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. God bless you po. Purihin po ang ating bala Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang balang salita. Amen. Praise God. Mga minamahal, ating pong pag-aralan, pagtatalakay sa gabing ito, ang mga sandata sa ating pakikipagbaka. The weapons to our warfare. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating pong nabasa, mga kapatid ko, dito po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4, sapagkat ang mga sandata ng ating pakikipagbaka, sabi ng Biblia, minamahal, ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba na mga kuta. Kaya mga kapatid ko, meron po tayong mga sandata, mga kapatid, no? Yan po yung sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon. At tayo po ay nasa pakikipagbaka. Sabi ng Biblia, ating nabasa sa Efesos, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman, ng mga espiritong ukol sa kaitaasan. Kaya mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami po tayong nakikita na mga gawain, mga churches. Pero sino po yung mga church o aling church po, mga kapatid, ang nagtatagumpay? Na kung saan taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po, minamahal, sa mga nakikita natin ngayon, sa mga digmaang panglaman, kung sino po yung malakas, kung sino po yung kompletong sandata, yung mga powerful nations, powerful country, yun po yung kinakatakutan. Sila po yung advance pagdating sa mga giyera, pagdating sa mga digmaan, mga kapatid ko. At kadalasan sila po yung nagwawagi, sila po yung nagtatagumpay. Kaya ganun din po sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, minamahal, meron tayong sandata, mga kapatid ko. At ang sandata na yan ay nakamtan natin, lalong-lalo na po dito po sa ating tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng nabanggit po ng ating kapatid kanina, sa kanyang pag-exhort sa giving, nabanggit po sa aming meeting doon po sa dako ng Maynila, na nasabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, na sa dako ng ibang bansa, mostly po sa Jamaica, sa mga African countries, marami po mga apostolic Christian doon. Mostly po ng kanilang population ay almost, hindi magkamali po yung 70% po ang mga tinatawag na mga nasa paglilingkod ng katulad sa atin, minamahal. May mga churches naman, mga kapatid, na iilan lamang ang bilang. Doon sa Africa, minamahal, bagaman marami sila, pero hindi nila nakita ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Wala sa kanilang himala ng mahal na Panginoon. Wala sa kanilang pagpapagaling ng ating buhay na Diyos. Sa ibang mga churches naman, minamahal, failure ang paglilingkod nila sa mahal na Panginoon. Hindi po sila lumalago, mga kapatid.
hindi nagmamanifest ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, yung sandata po ay napakahalaga sa paglilingkod natin sa Panginoon para maging matagumpay ang gawain ng Diyos, para maging matagumpay ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, kailangan taglay mo ang sandatang sinasabi ng ating buhay na Diyos. Amen? At ang sandata, una minamahal, ang sandata po na ating nabasa kanina ay nandiyan po sa Efeso 6, 10 hanggang 18. Pero una, mga kapatid ko, kailangan muna nasa atin po ang pag-ibig na galing sa Panginoon. Kailangan, mga kapatid, dito po nasumpungan natin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sapagkat, mga minamahal, binigyan tayo ng mga tao ng Diyos na kung saan wagas ang pag-ibig sa ating Panginoon. Totoo ang pag-ibig sa Diyos. Merong totoong pag-ibig sa mga kaluluwa na nawawala sa gawain ng Panginoon. May pag-ibig sa mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya, ginawa ng mga ating minamahal magulang sa Panginoon, ibinigay nila ang buhay nila alang-alang sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sabi ng Biblia, ang ating sandata ay may kapangyarihang gumiba, no? The weapons of our warfare is a mighty through our sa harapan ng Panginoon. Kayang gumiba ng mga kuta. Ano yung kuta? Ano yung stronghold? Yun po yung gawa ng kaaway, minamahal. Yun po yung mga wiles of the devil. Yun po yung mga gawa ng kaaway para ang tao po hindi makakilala sa Diyos. Para yung mga Kristiyano po hindi makapaglingkod sa Panginoon. At ngayon po tayo po ay nasa paglilingkod na sa ating Panginoon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, magpakalakas kayo sa Panginoon. Sa paglilingkod mo sa Diyos, minamahal, hindi natin magagapi ang kaaway ng Panginoon kung tayo po'y hindi malakas sa paglilingkod sa Diyos. At bago natin magawa ang mga bagay na yan, sabi ng Biblia, minamahal, meron tayo mga kailangang gawin, mga kapatid ko. Sa talatang ating nabasa dito po sa Ephesians, sabi ng Biblia, diyan po, minamahal, dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Wherefore, put on the whole armor of God that you may be able to stand in the evil day and having done all to stand. Minamahal, no? Yung evil day, ito po yung panahon natin ngayon. Sabi ng talata, sabi ng hula, in the last day, perilous day shall come. Sa uling araw, minamahal, ang panahong mapanganib ay darating, mga kapatid ko. At ang panahong mapanganib na sinasabi ng Biblia, yan po yung evil day. Yung panahon na kung saan talamak po ang kasalanan, talamak po ang kasamaan, minamahal. Kaliwat kanan po ang gawa ng kaway para hilahin kang palayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, magsitibay nga kayo. Magsikuha kayo ng put on the whole armor of God, mga kapatid. Kailangan meron kang kumpletong kagayakan ng Diyos. Dahil hindi mo mapagtatagumpayan ang battlefield kung wala tayong whole armor of God. Kung hindi kompleto ang armor natin, kung hindi kompleto ang sandata natin, kung hindi kompleto ang kagayakan natin mula sa Diyos, mga kapatid ko. Sabi nga po sa panahon ngayon, it is the battle of the fittest. Kumbaga, minamahal, matira ang matibay. Amen? Matira ang mananatili, mga minamahal. Naalala ko po yung vision po, yung panaginip po ng ating beloved assistant pastor. Sa uling araw, kung saan napakalapit na pagbabalik ng Panginoon, na panaginipan po ng ating beloved assistant pastor, ang kamay ng ating Panginoon. Siya po'y dumakot ng buhangin. Pagdakot niya ng buhangin, minamahal, inangat po ng ating mahal na Panginoon yung kamay na yon. At saka po niya tinikom ang kamay niya. Pagtikom niya, minamahal, maraming mga buhangin po nalaglag doon sa kamay ng mahal na Panginoon. At paglaglag ng buhangin, minamahal, ito po'y nabisyo ng ating beloved assistant pastor
Yung mga nalaglag po ay iba'y mga Kristiyano. Merong mga choir member. Merong mga ginagamit sa gawain ng Panginoon. Nangalaglag, minamahal. So, ibig sabihin po, sa uling araw po, mga kapatid ko, darating ang panahong mga panganib. Sabi ng Biblia, for the love of many shall wax cold. Sa uling araw, minamahal, maging ang pag-ibig na marami po ay malalamig. Kaya sabi ng salita ng Diyos, put on the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day. Ang sabi diyan, minamahal, sa talatang 14, magsitibay nga kayo. Ayun. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bikis ng katotohanan, na may sakba na baluti ng katwiran. Sa paglilingkod mo sa Diyos, minamahal, kailangan hindi ka aalis sa katotohanan. Huwag ka nang maghanap pa ng ibang churches. Huwag ka nang mag-search pa, minamahal, ng ibang mga pangangaral, minamahal. Hanggang kaya natin, stick tayo sa gawain ng Diyos. Manatili tayong nakikinig sa mga pangangaral ng ating beloved parents in the Lord. Sa mga YouTube, sa mga social media, minamahal. Dahil sa uling panahon natin ngayon, nagkalat po talaga ang mga nagdadala ng salita ng Diyos. Hihikayatin ka, minamahal, sa kanilang mga filosofiya, sa kanilang mga karunungan, sa kanilang mga kaalaman. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Kailangan dito lamang tayo sa katotohanan, minamahal. Dito lamang tayo sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, minamahal, at ang inyong mga panyapa ay may panyapa na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Yan, mga kapatid, isang napakatibay na sandata natin sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan lagi kang handa, ibahagi ang banal na salita ng Panginoon. Kailangan meron kang passion sa mga kaluluwang nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan meron kang puso sa mga taong nawawala sa paanan ng Panginoon. Kailangan meron kang pag-ibig, minamahal. Kailangan may habag tayo, mga kapatid. At kailangan may pagkilos po tayo, minamahal. Huwag kang manghinayang sa lakas mo. Huwag kang manghinayang sa financial mo, minamahal. Huwag mong panghinayangan ng lahat. Makapag-akay ka lamang ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Mga minamahal, yan yung puso ng gawain ng Panginoon. Kaya naging matibay ang sandata ng ating church, sapagkat yan po ang isa sa pinakamatibay na sikreto ng ating beloved parents in the Lord. Yung hindi sila nagsawa, hindi sila naghimagod, minamahal, na mag-akay, na mangaral, na mahalin ang mga kaluluwa, mga kapatid ko. Kaya sabi ng Biblia, lagi tayo handa. Napakapalad natin, minamahal. Napakarami pong gawain sa panahon natin ngayon. Napakarami mga churches. Pero bukod tangi, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang hindi napapagod na mangaral, mag-ebanghelyo, magkrusada, mga mamalakaya na mga kaluluwa, mga minamahal. Kaya nung church, nung preacher meeting namin, meron po mga pinagsalita about sa crusades, reports. Sa dako ng Cebu, minamahal, kapurihan sa Diyos, nagkandak po ng mga krusada po, mga kapatid, ang ating banal na gawain, first prayer po ng ating beloved parents in the Lord. Makita mo yung mga kababayan natin na kung saan ay nangangailangan ng kaligtasan. Yung krusadang ginanap nila, minamahal, ang mga nailapit sa paanan ng Panginoon, almost 1,000 souls ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Yung mga pilay, inaakay nila, binubuhat nila, minamahal. Yung mga kapabayan nating hirap sa pamumuhay, wala ng pag-asa, lahat dinala sa gawain ng Panginoon at pinagpala ng Diyos. Nasumpungan nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. At naging kalakasan sa mga manampalataya ng Diyos. Hanggang nandun ang burden mo. Hanggang nandun ang pasanin mo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, minamahal.
yung sandatang nasa iyo, hindi ang kayang gibain ng kaaway ng ating Panginoon. Dahil meron kang love, meron kang pag-ibig, minamahal. Hindi ka maghahanap sa mga bagay na material dito sa daigdig. Hindi ka maghahanap ng karangalan katulad ng ibang mga churches, katulad ng mga ibang mga preachers, mga pastor ng ibang churches, minamahal. Nangangaral sila para hangaan sila. Nagdadala sila ng Word of God para tingalain sila, minamahal. May mga mangaral ng mga ibang gawain, mga kapatid ko. Sabi ng Biblia, kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Gusto nilang mangaral ang salita ng Diyos, minamahal. Para makinabang sa mga salita ng Diyos. Kaya wala sa kalang kapangyarihan ng Panginoon. Pero nakita natin sa tao ng Diyos, minamahal, kung paano binigay nila ang buhay nila sa Panginoon. Nangaral na walang kain, minamahal. Nangaral na buong puso, buong lakas, mga kapatid ko, inubos ang lakas sa pangangaral sa gawain ng Diyos. Kaya naman pinagpala tayo, napakatagumpay ng gawain ng ating Panginoon. At naipasa yan sa mga beloved children. Naipasa yan sa mga anak ng mahal na pastor. Ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa mga tao ng Diyos, nananatili hanggang sa mga subordinate ng Panginoon. Mula sa mga beloved children, mga mangaral, manggagawa. Bagaman may mga pagkukulang, may kahinaan. Pinakita sa screen, yung pangaral ng ating beloved isang pastor. Ang sabi ng ating beloved isang pastor, mga minamahal, napakahirap magdala ng mga manggagawa, mga ngaral sa gawain ng Panginoon. Bubunuan mo yan ng pag-aayuno o pananalangin. At kung may mga binigay ang Diyos sa inyo na mga manggagawa, mga ngaral ng Panginoon, ito'y galing sa ating beloved parents in the Lord. Pakamahalin nyo sila. Pahalagaan nyo sila. Kung mayroon silang pagkukulang, mayroon silang kahinaan, sabi ng ating beloved isang pastor, punuan ninyo sa pamagitan rin ng pananalangin. Sa pamagitan ng pag-iyak sa Panginoon. Bakit po? Kasi lahat tayo nasa battlefield. Lahat tayo nasa pakikipagbaka. From ordinary member, choir member, instrumentalist, up to the preachers, hanggang sa mga beloved children, lahat nasa pakikipagbaka. Walang Kristiyanong walang pakikipagbaka, minamahal. Lahat tayo nasa battlefield, amen? Lahat tayo minamahal. At ang aabot doon sa finish line, siya po ang tatanggap ng gantimpala. Amen? Ang aabot doon sa kalwalatian ng Panginoon, siya po ang gagantimpalaan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, bukod dito, sa 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Pwede tayong maging marunong sa Word of God. Pero kailangan minamahal ang salita ng Diyos na ipapamuhay po natin. Hindi siya magiging tabak kung nababasa mo lamang siya, kung hindi natin siya naunawaan. Kahit si Satan, alam niya ang Biblia, minamahal. Sa katunayan, mas matalino pa nga si Satan sa atin pagdating sa Biblia, minamahal. Bakit po? Dahil nang tuksohin niya si dearest Jesus, salita ng Diyos ang ginamit ni Satan. Amen? Di ba sabi ni Satan kay Jesus, gutom ka na, di ba? Gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi ni Satan, minamahal. Pero ginamitan din ng Jesus ng Word of God si Satan. Sabi ni Satan, tumalong ka dyan sa bangin na yan. Sapagkat nasusulat, iingatan ka ng kanyang mga anghel. Ang sabi naman ni Jesus, huwag mong tutuksoyin ang Panginoon mong Diyos, nasusulat din. Amen? So ibig sabihin, minamahal, hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos kung hindi naman ito nakikita sa buhay natin. Kailangan nakikita sa buhay natin, minamahal. Kailangan nagmamanifest sa atin ang banal na salita ng Panginoon. Sabi ng Biblia, tabak yun. Magagamit mo yun as a powerful weapon, minamahal. Panangga mo sa mga
mga lalang ng kaaway ng ating malapanginoon, mga kapatid ko. At ang sabi ng Biblia, na magsipanalangin kayo ng Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at pagpupuya sa buong katsyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ito yung basic ng church natin. Ito yung basic, sabi ng ating beloved children, beloved Minister Podge. Bumalik tayo sa basic. Andun yung prayer and fasting. Napakahalaga. Kailangan kahit papaano, naglalaan tayo ng panalangin na merong kasamang pag-aayuno. Lalong-lalo na kapag nakakaramdam ka na yung ating mga weaknesses, yung laman natin, yung mga kahinaan ng laman, kapag nandun na yung pita ng laman, minamahal, isa sa matibay na panlaban ng pita ng laman, yung prayer and fasting. Yun yung napakabisang sandata. Yung pag-aayuno, yung pananalangin, minamahal. Napakahalaga yan. Yan yung basic. Yan ang pinakaturo ng ating beloved parents in the Lord. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, purihin ng Diyos. 1 Peter chapter 5, verse 8 up to 9. Dito po sa unang sulat ni Pedro, ang kabanata ay 5 at ang talata ay 8. Ito po sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Sa 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay magaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. Be sober, be vigilant, for your adversary, the devil, is like a roaring lion. Mga minamahal, sabi ng Biblia, si devil, like a roaring lion siya. Kailangan nagbabantay tayo. Kailangan nag-iingat tayo sa ating panampalataya, minamahal. Roaring lion, sabi ng Biblia, to and fro. Si devil, minamahal, galit siya sa atin, no? It's like a roaring lion, walketh about, seeking whom may devour. Kailangan, alam mo, nagbabantay ka, nag-iingat ka. Dahil wag nating sabihin, malakas tayo, minamahal. Wag nating overconfident ang sarili natin na pwede nating malabanan ng sisitan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kalakasan, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, without me, you cannot do nothing. Ang sabi ng Malapanginoon, kapag wala ang ating Malapanginoon, hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid ko. Kahit saan nandiyan si devil, kahit saan nandiyan si Satan, minamahal. Amen? Kahit sa panambahan, nandiyan si Satan. Kasi espiritu siya sabi na Biblia. Espiritu. Nasa kaitaasan, pero pwede rin siyang bumaba, minamahal. Kasi meron din siyang power, mga kapatid ko. At si Satan, hindi mo siya makikita. Sabi ng Biblia, hindi siya magpapakita sa iyong may buntot. Hindi siya magpapakita sa iyong may sungay, minamahal. But he roar. Galit siya at gumagala siya, minamahal. At minsan po, or kadalasan, kahit sa gawain, gumagala si Satan. Amen. Guguluhin niya yung church. Guguluhin niya yung paglilingkod mo sa Diyos. Minsan, minamahal, meron siyang gagamitin, minamahal. Habang ikaw ay nasa panambahan, minsan, merong lalapit sa iyo. Gusto mo mag-concentrate, merong magkukwento sa iyo. Minamahal. Habang nakasakasagsagan ng pangangaral ng salita ng Diyos, minsan, si Satan, ganun din po, minamahal. Kapag tinatamaan si Satan, magre-react si Satan, minamahal. Amen? Kapag nag-react siya, minamahal, guguluhin ka niya para hindi mo ma-absorb ang salita ng Malapanginoon. Ang gusto ng Diyos, ma-absorb natin ang kanyang banal na salita. Ang gusto ng Diyos, may tanim sa atin yung kanyang banal na salita, minamahal. Kahit minsan masakit ang Word of God. We are not sugar-coated preaching po sa gawain ng Malapanginoon.
Hindi tayo tinuruan ng ating beloved parents in the Lord na tayo po'y hikayatin ng mga mapaghikayat na pangangaral lamang po, minamahal. Kaya may panahon na masakit ang salita ng Diyos. Talagang kikilalanin yung pagkatao natin, minamahal. Aalamin niya sa atin kung ano yung standing natin sa harapan ng Diyos. Kung ano yung pagkakilala sa atin ng Malapanginoon, minamahal. Maaring makita kang mainit, minamahal. Pero beside that, pwede tayong dayain ng kaaway ng Malapanginoon, minamahal. Amen? Pwede tayong maging 3 times a week na dumalo sa gawain. But what is our private life? Amen? Sabi ng ating beloved parents in the Lord, 3 times a week tayong dumalo. Magtapat tayo sa pagbibigay. Mamuhay tayo na may kabanalan. Yan po ay turo ng ating beloved parents in the Lord, pero hindi natapos doon ang turo nila. Paano natin pinapamuhay ang pagtuturo ng ating minamahal magulang sa Malapanginoon? Amen? Paano tayo lumalakad kapag tayo po'y wala na sa gawain ng Diyos? Ano yung buhay natin kapag wala na sa atin yung uniforme natin? Ano yung buhay natin kapag hindi na natin napapakinggan ang salita ng Diyos sa church? Ano yung buhay natin kapag wala na tayo sa bulwagan na ito, minamahal? Kumusta ang ating pribadong pamumuhay? Tayo ba'y nakikipagbaka na mabuting pakikipagbaka, minamahal? Hinaharap ba natin ang pakikipagbakang ito, yung battlefield natin na ayon sa kagustuhan ng ating Malapanginoon? Mabasa natin mga kapatid yung Micah chapter 6 verse 8, kindly po pakibasa. Micah 6:8, last verse na po ito. Amen. Praise the Lord. Ito po ang sinasabi sa Mika. Ang kabanata ay sa isa talata ay Meron pa 8. palang isa, ma'am. Kaniyang ipinakilala sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Romans chapter 8 verse 31, last verse. Dito po sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Amen. If God is with us, who can be against us? Sabi na Biblia, for Satan is like a roaring lion. Actually, hindi mo naman dapat katakutan si Satan, minamahal. Kasi takot si Satan sa isang Kristiyanong totoo. Sa isang Kristiyanong taglay ang kalwalatian ng wala Panginoon. But, sabi na Biblia, He hath showed thee. Kindly po pakikita natin sa ating monitor. He hath showed thee, O man. Ipinakilala sa iyo ng Diyos, o tao, what is good, no? What is good and what the Lord require of thee. Merong hinihingi ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Ano hinihingi ng Diyos? Do justly. Lumakad tayong may katwiran. Amen. Kailangan, sabi ng Biblia, lumakad tayong nasa katwiran ng Diyos. Paano yun? Mayroon tayong pagkatakot sa kasalanan. Amen. Hindi tayo maglalaro sa kasalanan, minamahal. Huwag natin biruin ang ating kaligtasan, mga kapatid ko. Amen. Sapagkat si Satan, hindi po nagpapabiro yan, minamahal. Amen. Kapag nahulog ka sa kanyang silo, minamahal, mahirap kang makawala. Kaya sabi ng Biblia, give no devil a chance. Huwag mong bigyan, huwag mong pasingitin. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng kaaway, minamahal. Dahil kapag nabigyan siya ng pagkakataon, pwede niyang wasakin ang paglilingkod natin sa Diyos. Sabi niya may Biblia, what the Lord required, do justly. Matakot tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng godly fear, mga kapatid ko. Bago mo pa magawa ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos, meron ka ng takot. Meron ka ng pagpipigil. Naisip mo na, Kristiyano ako.
We are the light and salt of the earth. Ayaw mo madungisan ang pagiging anak ng Diyos. You walk humbly with thy God. Di baling hindi ka kilalanin. Di baling wala kang pakinabang sa iba, minamahal. Ang mahalaga, lumalakad kang may mabuting kalooban. May mapagpakumbabang kalooban sa harapan ng Diyos. Hindi tayo gagawa, minamahal, para makilala tayo. Hindi po, minamahal. Gagawa tayo sapagkat yun yung burden natin. Yun yung pagmamahal natin sa Diyos. Yun yung topic sa meeting namin. Pressing toward the mark of the high calling of the great prize. Ano yung great prize natin? Sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, ano yung great prize natin? Merong sumagot na salvation. Merong sumagot ng langit, minamahal. Pero sabi ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith, ang ating great prize, ang ating dearest Jesus. Yun yung great prize natin. Higit siya sa anumang bagay. Siya'y magpapagalak sa iyo. Siyang magbibigay ng kapayapaan sa iyo, minamahal. Mawala ng lahat, wag lamang ang ating mahal na Panginoon. Talikuran ka na ng lahat, wag lamang ang ating mahal na Panginoon. Mawala ng lahat, wag lamang ang presensya ng Diyos, minamahal. Hindi ka na nila makilala. Ang mahalaga, kilala ka ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. We are nothing, minamahal. Kapag tumawag ka sa mahal na Panginoon, kapag great prize mo ang Diyos, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Gagabayan ka ng Diyos, minamahal. Pangungunahan ka ng ating mahal na Panginoon. Kahit wala kang makain, huwag kang may reklamo. Gumawa ka ng gumawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero kapag gumagawa ka, minamahal, tingnan din natin ang mga lingkod ng Diyos. Yung mga gumagawa sa gawain ng mahal na Panginoon, do justly. Ibigay natin yung nararapat, sabi ng Biblia. Pa'y nagpapagal, kilalanin din natin ang kanilang pagpapagal. Katulad ng ating beloved parents in the Lord. Mga gumagawa sa gawain ng Diyos. Pero kung sakali man, nakaligtaan, tignan ang ginagawa mo. Tignan mo na lamang ang ating mahal na Panginoon. Umasa ka na lamang sa Diyos. Lumuhod ka na lamang sa ating mahal na Panginoon. Gawin mo na lamang kung anong nararapat sa harapan ng mahal na Panginoon. He has showed this, sabi ng Biblia. Kapag lumabas ka sa bahay mo, isipin mo, lumalakad ka na nandyan ang mahal na Panginoon. Lumalakad ka, kailangan nasa katwiran ng ating buhay na Diyos. Sa bawat panambahan, kasabikan mo ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Huwag kang uuwi na hindi mo maramdaman ang kalwalatihan ng mahal na Panginoon. Huwag kang aalis sa pwesto mo na hindi mo naramdaman ang habag ng Diyos, ang biyaya ng mahal na Panginoon. Huwag kang uuwi sa bahay mo na wala kang Espiritu ng mahal na Panginoon. Huwag kang pupunta sa pupuntahan mo na wala sa iyo ang kalwalatihan ng Diyos. It must have a godly fear, minamahal. Sa uling araw na ito, galit ang kaaway, aalisin ka sa kamay ng mahal na Panginoon. Yan ang kanyang taktika. Huwag kang makagawa sa gawain ng Diyos. Huwag mong paglingkuran ng mahal na Panginoon. Yan ang taktika ng kaaway. Pero stand still. Kailangan tumayo ka. Dahil sabi ng Biblia, if God is with us, who can be against us? Kapag kasama mo ang Diyos, walang laban na gawa ng kaaway magtagumpay sa iyo. Purihin ang Diyos. Tayo po'y umawi sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng kaparihan, ang lahat ng kalwalatian, ang lahat ng pasasalamat ay sa ating buhay na Diyos lamang. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We love you, Jesus. Tinitignan mo paglalakad ko sa tuwing dapat hinahanap mo. Lord, we love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. Aking
sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y magbabago, ako ang Diyos sa tawagan mo pangalan ng walang Panginoon. Mag-usap po. Hindi ko alam po. Lord Jesus. Sa tuwing nalil ka, inahanap mo. Nalimutan ka sa sakit nagpapaalala. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ako nagmahal ako sa pag-ibig ko. Napatawad mo ano ang kasalanan ko. Bagitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sarili, hallelujah, sigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita mo'y di nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Bagitin ko aking pangalan, ikaw ay aking isasal. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hallelujah! Jesus! Lord! Bless your church! Sa iyong kaibigan, at sa Jesus, magbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. You are Jesus! Hallelujah! Bless your church, Lord! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! We love you, Jesus! Pag-ibig mo sa akin laging sapat. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah, Jesus. It is Jesus. Glory, 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 glory. Glory, glory to God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa ating walang Panginoon. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Call unto thee, sabi ng malapangin, and I will answer thee. And I will show you a great and mighty things that knowest not. Sa pakikipagbaka natin, minamahalagi mo tawagin ng malapangin. Wala tayong ibang tatawagin kung ating malapangin lang. Nasa battlefield ka, umiyak ka sa Diyos. Lord, Lord, I need you. Kailangan kita, malapangin. Nasa kabigatan ka, lagi mong tawagin ng malapanginoon. Kapag lalabas ka ng bahay, kausapin mo malapang, Lord, protect me. Ingatan mo ko sa silo ng kaaway. Pangunahan mo ko, malapanginoon. Without you, I cannot do nothing. Dahil kung wala ka sa akin, anong gagawin ko? Sabi ng isang lingkod na Diyos, Panginoon, wag mo kong papuntahin doon kung hindi kita kasama. Dapat kasama kita. Gano'n ang paglilingkod natin sa Diyos. Kailangan lagi natin kasama ang Panginoon. Kailangan lagi natin kasama ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Mga minamahal, manalangin tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin ang buhay na Diyos sa araw ito. Thank you, Lord. Thank you for your blessings, O God. Thank you for you have blessed us, Lord. Salamat. Binless mo kami sa gabing ito. We are not worthy, Lord. Kahit banggitin namin na yung banal na pangalan, hindi kami karapat-dapat. For you are holy. For you are holy, O God. For you are holy, Lord. Banal ka. Ngunit kinahabagan mo kami, minarapat mo, na aming tawagin ka, aming paglingkuran ka, aming sambahin ka. Salamat, salamat, buhay ka na Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo manalangin, minamahal, habang ating nararamdaman ng kanyang matamis na presensya sa lahat ng ating mga pangailangan, mga kapatid, ilihas mo sarili mo, taas ang kamay sa mga prayer request. Hallelujah. Thank you, Jesus. O dakilang Ama, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. To the first prayer of our beloved parents in the Lord. Hallelujah. Malapanginoon, muli mo higawad yung habag, biyaya, kapatawaran, pagpapala sa oras na ito. Malapanginoon, bless mo po, pagpalain mo lahat ng mga anak. Higawad mo habag, biyaya, pagpapala. Kung sila'y may tagli na karamdaman, pagalingin mo po. Sa luliran ng problema, lutasin mo po, Diyos, ano man palulupay, pangihina, mga kahinaan na nasa amin, palayain mo kami. Pagpalain mo mga prayer request, maging aking beloved Father nasa hospital, bigyan mo siyang complete healing, O Diyos. Hallelujah, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. Kasat lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, high blood, ulcer, TB, diabetes, arthritis, tuberculosis, asthma, sakit sa puso, ubot, sipon, trangkaso, lagnat. Kasat in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Be healed, be healed, be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Lahat ng kahinaan, palulupaypay, palalamig, kasaut, kasaut, kasaut in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Purihin ng malapay. Mga kapatid, tayo po'y magtaas ng kamay habang tayo nakatayo. At talon tayo mga minamahal ng 3 times. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na papuri, pagsamba, pagwalhati, pagdakila ay sa ating mahalapan ng Diyos lamang. God bless you po, minamahal. Tayo po ay tuloy-tuloy na. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Mars, Pastor, para po sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon.
God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Edward Garcia. Tayo po'y lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon sa Word of God na ating napakinggan, mga minamahal. Salamat po sa mahal na Panginoon. At tayo po ay nasa ating announcement. Tayo po ay nagpaabot muna ng pinakamataas na ating pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat, ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Atin rin po pinapaabot, ating pagrespeto at dobling paggalang ang patuloy natin mga minamahal na pag-alala po sa blessed teachings and preachings ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda, and our beloved honorable assistant pastor, Linus Almeda. And also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, sa lahat po ng mga beloved brethren, beloved choir members, co-workers in the vineyard of our loving God, to all of our beloved webcast viewers. We greet everyone in the mighty name of our dearest Jesus. Tayo mga minamahal, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon at sa matagumpay po na birthday, maminamahal commemoration, maminamahal celebration na ginanap po, maminamahal last Sunday sa lugar po ng Marikina Sports Center. Palakpakan natin lahat ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nakipagkaisa po, maminamahal sa kaarawan ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda. It will always remain in our hearts po dahil po sa prayer ng man of God, tayong lahat ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, and also maminamahal together with the birthday celebration po ng beloved Minister Wilder James Almeda, beloved Minister Pods. Praise the Lord, we love you so much po. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Tayo maminamahal ay narito po sa ating announcement para po sa ating mga regular na banal na gawain dito po sa lugar ng Pampanga, mga minamahal. Bukas po, gaganapin po ang ating pong adjusted service po, mga minamahal. Imbis na Friday ay Thursday po. Bukas ang ating banal na gawain, July 3, dito sa lugar, mga minamahal, ng San Fernando. So babalik po tayo dito bukas, mga minamahal, para po sa ating Friday, mga minamahal, service, which is naging Thursday po, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Bukas po ay magsimula po tayo ng alas 5 po ng hapon, o matapos tayo ng 12 midnight or before 12 midnight po, mga minamahal. At sa mga outreach po ng Lubao, ng Florida Blanca at ng Magalang, bukas din po, mga minamahal, ang banal na gawain ng yung ating Friday service ay magiging Thursday po, mga minamahal. So Thursday po yan, mga minamahal. July 3, bukas din po, mga minamahal, sa mga lugar ng Florida Blanca, Lubao at Magalang. At bukas po, mga beloved brethren, from Arayat Outreach, Apalit Outreach, dito pa rin po tayo bukas, mga minamahal. Palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. And this coming Friday, yan po ay atin pong pagpapasalamat sa lugar ng Mabalacat City sa gaganapin po na 15th year church anniversary. Mga minamahal, God willing, ay makasama po natin ang beloved children ng ating beloved honorable parents in the Lord. So sa lahat po ng mga beloved choir members, mga minamahal na available po, bukas, mga minamahal, ay gaganapin naman po ang general practice ng mga beloved choir members, mga minamahal. Hapon po yan, 4 or 5 in the afternoon po ang start. At bukas din po, mga minamahal, ang sounding po, pinaka-final, mga minamahal, para maanyayahan natin ating mga minamahal na mga kababayan na sila po ay makalapit sa mahal na Panginoon, madala po natin sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay kukuha ng ating special offering para po sa proyekto ng gawain ng mahal na Panginoon, para po sa bahay-sambahan na patuloy natin, mga minamahal, ay sinasagawa sa pagkakaisa po natin. Yung mga beloved brethren na pinagpala ng mahal na Panginoon, maaari po tayo mag-pledge, maaari po tayo magbigay ng ating special offering for church construction. Narito po, mga minamahal, ating beloved retired Colonel Rick Kapalad, mag-pray po, mga minamahal, para po sa ating church, mga minamahal, construction special offering po. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Opo, dakilang Diyos, mapagpalang sa langit. Sa matamis at makapayang Panginoon Jesus,
sa unat panalangin ng mala Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, narito po kami sa pagbibigay ng special offering para po sa church construction. Mala po, hipuin mo po lahat ng aming mga kapatid upang kami ay pagpalain, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Palayas mo lahat ng hadlang, hallelujah. Bigyan ng mga ayos na trabaho ang wala pong maibigay, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, patuloy mong kausapin ng mga nag-aalinlangan. Sa pangalan ni Jesus, maging matapat kami sa pagbibigay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Tayong lahat ay magbigay po. Kami naman. Praise the Lord, mga minamahal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga nagbigay ng inyong mga special offering. Praise the Lord. At ganoon din mga minamahal, dahil last Sunday, mga minamahal, nasa main church po tayo. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon dahil sa pagkakaisa po nating lahat. And still praying po, mga minamahal, na mga beloved brethren din po na talagang hindi po natin nakasama, mga minamahal, last Sunday dahil sa ating yung preparation, mga minamahal, na halos 1 week lang po sa susunod po natin ng mga event po ng main church. Mga minamahal, tayo pong lahat ay makapag-prepare dahil talagang nung Sunday, overwhelming po, mga minamahal, ang spiritual revival. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord, mga minamahal. Basang-basa po tayo, mga minamahal, dahil talagang yung umuulan po, mga minamahal. Ngunit naroon po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Naroon po ang kalakasan na bigay ng mahal na Panginoon. Showers of blessing. Everybody shout, praise the Lord. Meron po doon, mga minamahal, na pipi na nakapagsalita. Meron po, mga minamahal, paralyzed for how many years na pinalakad po ng mahal na Panginoon after ng water baptism. Marami po, mga minamahal, ang mga tinawag ng mahal na Panginoon, 60 souls ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya patuloy po tayong humayo, patuloy po tayo, mga minamahal, mag-share ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng mga beloved brethren, not only in the Pampanga, but wherever we are, Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang panig ng ibang bansa, mga minamahal, ibahagi natin, i-share natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon, magdala po tayo ng mga kaluluwa, akayin po natin sila, isama po natin sila sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. So mga minamahal, bukas po, babalik po tayo July 3 para po sa ating Thursday service, mga minamahal. 5:00 po tayo ng hapon magsisimula, mga minamahal. At kung kayo po ay nagnanais pong magpalehans, maaari po kayong lumapit dito sa harapan. At mga minamahal, kung meron po kayong nais pong ilapit, itanong, bukas din po, mga minamahal, ang ating po, mga minamahal, mga kababayan, ating mga minamahal na mga kapatiran, sa lahat po, mga minamahal na mga nanonood ng ating live webcast, praise the Lord, sa ating pong official page through Facebook, YouTube, mga minamahal, dito sa lugar ng Pampanga, JMCIM
Pampanga. Sa dako po ng Central Church, maminamahal, JMCIM Central. Yan po, maminamahal. At sa lahat po ng mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, maaari po kayong dumalo, maminamahal, kung saan po naroon ang gawain ng mahal na Panginoon. Dahil sa panahon na ito, panahon na po talaga ng tag-ani. Mga minamahal na mga kaluluwa, is harvest time. Everybody shout, praise the Lord. Kung paano mga minamahal nangyayari ang mga iba't ibang kaguluhan sa iba't ibang bansa, sa buong mundo. Sa mga believers naman, mga minamahal, panahon ito ng pagliligtas ng mahal na Panginoon. Panahon, mga minamahal, na tayong lahat ay maging handa sa nalalapit ng dakilang araw ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat, mga minamahal, ay darako na po sa ating pagtatapos. Sa lahat po ng mga beloved brethren na nakasama natin ngayong araw na ito, mag-ingat po tayo sa inyong pag-uwi. Inulit ko po, mga beloved brethren from Arayat and Apalit, bumalik po tayo dito bukas, mga minamahal, Thursday, para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. And this coming Friday, mga minamahal, sa lahat po ng mga beloved brethren na available naman po, na maring makarating din po, o ilang mga minamahal, mga magiging bisita po natin from other outreach po, mga minamahal, inanyayahan po natin para po sa ating pagkakaisa this coming Friday, mga minamahal, sa church anniversary ng Mabalacat City Outreach. Mga minamahal, palakpakan natin lahat ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo na at tayo po ay magpasalamat sa mahal na Panginoon. Salamat din po na kasama po natin ngayong gabing ito, beloved co-preacher by Edward Garcia, mga minamahal, and his family po. Galing pa po ng Kamsur, Naga City, mga minamahal, Bicol Region. Palakpakan natin lahat ang mahal na Panginoon. Still praying po na sa himala ng mahal na Panginoon para sa kanyang beloved Father ang kompletong kagalingan. Maminamahal, maghimala ang mahal na Panginoon para po maminamahal sa ikalubos na ikalakas, ikagaling na kanyang beloved Father. Sa lahat po ng mga beloved brethren, maminamahal, mag-ingat po tayong lahat sa inyong pag-uwi. Narito po ang ating beloved elder, beloved Brother Joe Aranchado, mag-pray para po sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Mars Pacton, hallelujah. Tayo po'y magtaas ng kami naman, ati po'y panalangin na matagumpay natin gawain sa araw nito. Opo, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakamalpining Diyos, kami pinagpupuri, nagpapasalamat malpinaw sa iyong kabutihan. Kaya salamat din po sa iyong banal na gawain na pinagkaloob mo sa araw na ito. Hallelujah. Salamat po sa umpisa hanggang natapos ang iyong banal na gawain. Nilangisan mo, mahal Panginoon. Salamat din po sa mga makalangit na awiting, joyful song, solemn song, hanggang sa pagbibigay. Maraming salamat din po, mahal Panginoon, sa banal na presensya na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, na pinadama mo na katamis ang ibang banal na presensya, mahal Panginoon. Lalo higit ang Ebanghelyo na dinadala ng pinagpalang mga ngaral sa gabing ito, nagsilbing pagkain sa aming kaluluwa. Hallelujah, praise the Lord. Dalangin din namin, Panginoon, aming family evangelista, Pamilya Almeida, beloved children, bayuhin po ang kanilang kalusugan, mahabang buhay, mahal Panginoon, upang mapangunahan po na kami sa iyong banal pagsamba namin sa iyong banal na paanan, mahal Panginoon. Salamat din po sa makalangit na awitin na diadala ng Jesus Finest Generation Choir na binuhusan mo ng presensya, mahal Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At sa aming pansamantala paghihiwalay, gaano kami ligtas payapa nakarating dito malusog, ganun din po sa pag-uwi, mahal Panginoon, manatili ang iyong Espiritu sa aming mga puso at muli po kami ibalik bukas, mahal Panginoon, upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Itong samot panalangin sa unang panalangin, beloved Pastor, Jesus' name, hallelujah, praise Praise the the Lord. Amen. God bless you po, beloved Brother Joe Aranchado, maminamahal. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa tagumpay na idinaos, maminamahal kahapon, sa dako po ng Center Church, sa Preachers Annual Meeting, mga minamahal, sa prayer ng ating beloved and honorable parents in the Lord, beloved and the children and family. Matagumpay po, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat po ng mga preachers, mga minamahal sa gawain ng mahal na Panginoon and even abroad, nakasama po natin. Magkamayan po tayong lahat, magbatian bilang magkakapatid sa mahal na Panginoon. God bless us all po. Praise the Lord. Lord.